Saganang mamamayan. Diskusyon ng taong bayan. Serbisyo para sa publiko. Usapang pamayanan. Saganang mamamayan. Programa para sa mamamayang Pilipino. Yehey! Masayang Tuesday po sa inyo lahat. Masayang Tuesday. Nasaan? Bakit may yehey pa? Yehey! Hindi kasi nakita ko yung mga kababayan nating Chinese. Masaya Binati ba? kayo na sabi Oo niya, nga. yehey! Yehey! Ganun. Oo nga pala. Kaya sabi ko, yehey! Ganun. Oo. Tama, Ay, tama. talaga. Ha? Chinese New Year nga pala. Yehey! Kaya sabi ko gano'n. Ayan, magandang Martes po ng hapon dito sa Pilipinas at mga kababayan natin dyan sa abroad. Sa mapani po ng mundo kayo naroroon at anuman pong oras ngayon, lagi po kayong welcome dito sa Saganang Mamamayan. Sarap bumiyahe. Walang ganong sasakyan. Nasaan, ha? Holiday po ngayon pala. Holiday, oh. Holiday today sa buong Pilipinas, ano? Yes. Ito yung special holiday. Yan. Kamusta ba ngayon sa, halimbawa, ikaw ay nasa Macau, Hong Kong? Kasi usually, isang linggo ata nila, no? Holiday din. Isang linggo. Oo. Liwala atang transaction, yung mga... Pati nga sa port area ngayon, medyo malungkot eh. Bakit? Kasi walang mga parating na galing China. yung mga gano'n. Yes, so lahat daw. Pati opisina, wala. Ganun pala ang sitwasyon dyan. Ano, ha? Anyway, ano man po ang ginagawa nyo, importante dito sa ating bansa, tuloy pa rin. At mukhang... Ano ba, lumalamig na yata yung magkakabilang panig ngayon. Saan? Malamig na? Malamig na eh, kasi nagbigay natin sila ng regalo eh. Aba! May nagbigay ng tikoy, isa Ayun namang isa eh, nga. talaga namang... Mukhang masaya. dyan ha? Okay na, oo. Okay na sana, malamig na eh. Kaya lang, Oo. ewan ko pa kung bakit meron mga bagay na kung minsan hindi mo na kailangang sumagot para tumigil na di ba? Oo naman. Pero bakit sumagot ka pa sa isang bagay na alam mo naman na pag sinagot mo, una ay hindi ka naman mananalo, pangalawa, lalo lang gugulo. Alam mo ba yung tinutukoy ko? Ito Ano pong yan? sagot ng Department of Foreign Affairs sa naunang statement ng Embahada ng China. Statement daw ng Chinese Embassy. Ay, kasi hinanap ko kung nasan ba yung statement na yon. Ako, hinahanap din ako ng hanap eh. Nakita ko naman. Oo. Kaya lang ito ay 4 days ago. 4 na araw na, halos 1 linggo na. Teka lang, ano ba muna? Baka sabihin, ano bang paksa yan? Ano ba sinasabi? Ito yung paksa tungkol sa sinabi ng Chinese Embassy. Babasahin ko na, ha? Sige. Any serious damage to diplomatic relations, including downgrading of those relations, would cost millions of jobs. Are these senators prepared to personally compensate those for their lost income? Or is grandstanding easier when someone else pays the price? Ito po ay sagot ng Chinese Embassy sa naunang pahayag ni Senate President Tito Soto. Ang sabi kasi ni Tito Soto noon, when someone triggers you to react and you do not, it's annoying. Ang ibig sabihin nito, kaya daw nagsasalita ang mga senador ay dahil sumasagot lang sila sa China. Ang sabi naman ng China, but who's doing the triggering and really annoying? Sino ba talaga? Oo, sino ba nga. nagpasimula? Oo. At sino ba yung nakakainis? Yun yung sinasabi niya ba? Reciprocity. Reciprocity, sumasagot Yan, lang sila. Oo. Ang dugtong pa rito, there's an anti-China resolution. Tama naman. Oo. Someone wants to declare Chinese diplomat persona non grata. Oo. Tama rin. Oh. But when the Chinese embassy responds like any normal embassy would, some senators can't get over that. Oh. Ayon, pag sinagot, hindi kayo Hindi ka makaget over. Hindi kayo makakatulog. Hindi ka makatulog, hindi makatulog, hindi makagising. Talaga naman, oo. At doon nila idinugtong yun. Ayun. Kayo ba ay papayag, ha? Na itong diplomatic relations ng China at Pilipinas ay unti-unting masira. At kung mangyayari yan, milyong trabaho nga naman ng mga would cost million of jobs. So walang sinasabing, ang tawag doon, directly na ipahihinto ang, kaya ay, ang tawag doon,
Ano pala? Babala. Babala Banta. o banta. Kundi yun ay parang conclusion lang nila kung sa ganitong sitwasyon ay tutuloy ang mainit ang pagtatalo. Yun ang mangyayari. Yun ang, Yun ang consequence. Oho. Ang sabi kasi ng Nag-get ko na, Nelson. Get ko na. Ang sabi kasi ng DFA ngayon, Jen, naglabas ng statement ang DFA. Ang sabi dito, the Department of Foreign Affairs notes with concern the Chinese Embassy's statement attributing jobless o job losses among Filipinos to strained bilateral relations. However, we take strong exception to the embassy's tone, which appears to imply that such cooperation could be withheld as a form of leverage or retaliation. Ayun. oho. In the current atmosphere, this framing risks being perceived as coercive and undermines constructive bilateral dialogue. Oho. The DFA committed to diplomacy. The DFA remains committed to diplomacy to stabilize and advance our bilateral relationship, notwithstanding profound differences. Ayun. Ayun naman pala. Committed naman pala tayo na ituloy ang diplomatic relationship natin sa China. Oo. Kung titingnan mo naman, hindi naman babalayo, kundi Kung ako nga, hindi naka-react yun eh. Hindi ka na dapat mag-react doon sa... hindi na. Kumbaga statement. Unang-una, 4 days ago na yun. Ang tagal na, Oo, dapat sinagot mo kagad kung gusto mo sumagot. Oo. Kung pinalipas mo yung 4 na araw at tiningnan mo, wala namang masyadong epekto sa atin, Oo. then nanahimik na lang sana tayo. Yun sana yung mas maganda. Oo nga, no. Kasi alam mo, Jen, Tsaka hindi punto yun. Parang wala namang bigat doon sa statement. Aywan ko lang ha. Ako sa tingin ko ha. Walang bigat doon sa statement ng kabuuan ng Chinese embassy. Di ba? Well, ewan ko, baka iba ang pagtaya ng ay, bahala ng sila. DFA. Kaya lang, sa tingin ko naman, ito po ay sinasabi nga natin, kung patuloy tayong makikipagsagutan, yun ang punto dyan eh. Oo. Kung patuloy tayong sagot ng sagot sa mga sinasabi nila na yung ibang bagay, siguro yun ang sagutin natin, importante. Oo. Pero kung pwede mo naman palagpasan, gagaya nito, 4 days na ito eh. Lumagpas na yung mahabang panahon. Tsaka, bakit mo pa kailangan sagutin? Matagal na. Oo. Eto dyan ang punto eh. Halimbawa, ang sabi dito ng China, reciprocity lang naman sila eh. Kung ano yung gagawin mo, yun lang din yung gagawin namin. Nagre-react lang sila. Magsalita kayo, magsasalita kami. Sasagot kami. Oo. Nagpersona non grata yung mga local official, ban sila sa... Anumang bahagi ng China. Oo, yung... Oo. Ang sabi nila ito, word for word, action for action. Yan. Halimbawa, kapag ka po ang nangyari dyan ay pinaalis natin yung embassy. Kasi gusto nga nila palitan yung ambassador, di Yun ang ba? hiling nila. Kasi 2 buwan pa lang daw, masyado daw maingay. Halimbawa, Jen, pinaalis natin yung ambassador. Oh. Ang sabi ng China, yan ang gusto naming ambassador eh. Ayaw nyo ba? Yan ang choice namin, oo. Halimbawa lang, ito ay... Nanindigan ng bansang China. Ang gobyerno nila. Mag-uwian na kayo dito. Oo. Paano ngayon ipoproseso ng isang mag-a-apply ng trabaho papuntang China ang kanilang visa? Oo nga. Papeles. Saan siya pupunta? Yun nga yung sinasabi mo, wala. Pati mga business transactions yan. Yung mga OFW Oo. na nagtatrabaho sa China, Oo. nag-expire yung visa. Oo. Saan sila magre-renew? Kasi hindi pa tayo visa-free sa China, eh, no? Hindi. Hong Kong lang may at saka Macau tayo may mga visa-free. permit pa yan. Yan, oo. Yun nga yung sinasabi natin dito ng problema. Ang problema ho sa reciprocity na binabanggit nila, aminin man natin at hindi, halimbawa, itinigil nga nila yung trabaho. Hindi na nila pinayagan magtrabaho mga Pilipino. Oh. Anong igaganti natin? Anong pwede mong iganti sa China? Ipasara mo yung mga mall sa Pilipinas. Kapag hindi pwede. Yun ang sinasabi natin. Mas malaki epekto doon. Ano ang pwede mong reciprocal? Anong pwede mong itapat? Halimbawa, ito sagutan. Sagot na. Okay, sagot ka ng sagot. Oo. Ngayon, kung mangyari yung pagkakataon na meron silang ginawa na kailangan mo ring tapatan, anong ipang tatapat mo? Example, hininto nila ang pagbebenta sa atin, yung mga ini-import natin. Halimbawa, pyesa na lang ng sasakyan dyan. Nako, disgrasya. Oh. Wala na kaming pyesa. Para maka-adapt ang marami, Sige, madali, hinto dali. yung Shopee, Lazada. Ay. Dahil doon galing. Doon lahat yan, eh. Hinto. Oo. Ano ngayon ang ihihinto mo sa China para gumanti ka?
malamang araw-araw gulpi ka sa misis mo. Ano ba ginawa mo? Oh, di ba? Wala ho kasi tayo sa posisyon eh. Baka sabihin ng misis mo, Nelson, o kaya ng mga misis na nanonood ngayon sa atin, wrong choice kayo eh. Mali kayo ng pinili. Nakaaway. Nakaaway, tama. Nakaaway, oo. Tama. Di ba? Yun ang sinasabi natin. Kaya kung minsan, ang sabi nga natin kahapon, Jen, kasama natin si Senador Marcoleta, hindi po ang tamang word na pamimilian natin ay pro-China or Hindi. anti-China. Mali yun, mali. Ang tama po dito ay pro-Pilipino o anti-Pilipino. Yan. Yung gagawin mo ba, dapat i-referensya mo yan doon sa mga kababayan natin. Kapag ka ginawa mo ba yan, makakatulong sa mga Pilipino? Makikinabang ba ang bansa, mga Pilipino? No? Kapag ka ba nakipagsagutan ka dyan, Oho. pro-Pilipino ko ba, natulungan mo ba yung mga Pilipino o ipinapahamak mo? Oho. Hindi dapat ganun, di ba? Totoo? Halimbawa, sagot tayo ng sagot. Oho. Una, Ay kung ihinto lahat ng parcel na yan. Lahat ng parcel. bagsak. Malamang si Danny Junado. Ah. Hindi makakauwi sa kanila to. Bakit? Yung parcel namin. Wala pa yung parcel. Mainit na ulo niya, sigurado. Di ba? Yung backbone ng ekonomiya ng Pilipinas, Jen, aminin man natin na hindi. Kolapso yan. Made in China yan. Kolapso. Hindi lang ang Pilipinas na sana. Ang Hindi dami lang, ngayon nakadepende. Oo. China, Kaya lahat. dapat matalino po tayo. Hindi basta, hindi po ito away kanto, nabasagan ng muka. Hindi ito patapangan, palakasan ng sigaw, payabangan at palakihan ng katawan. Ha? Tataka nga ako minsan, nagbabrowse ako nung ating programa. At meron pa rin talagang sumisingit. Itong mga ito, tagapagtanggol kayo ng China, pro-China kayo. Tinatanong namin sa'yo, yung bang mga nagpo-provoke na ganito, sila ba ay tumutulong sa mga Pilipino? Yan, pro-Pinoy ba sila? Pro-Pinoy ba sila? Pro-Philippines ba yan? Di ba sabihin naman nila, ibig mo nyo bang sabihin, dalawa, okay na sa inyo na bombahin tayo ng tubig doon sa West Philippine Sea dahil gano'n ang ginagawa nila? Kailan ba tayo binomba? Di ba ang tagal na nun? Yun na nga. Ang tagal na nun At saka may mga diplomatic process Meron tayo na dyan. Naayos na yun eh. Ang ibig namin sabihin dito, tayo po ay, aminin nyo man o hindi, kinaladkad ng ilang tao sa away na ito, sa sitwasyong ito, kahit naman pwedeng iwasan, di ba? Yun na nga. Pwede namang hindi ito nangyari na pwede mong Pinalala nila, no? pinalalaho nila eh. Aywan ko lang, kung may pakinabang politika, ako marubos kong iniisip nitong mga nakalipas na araw, kasi sabi niya mukhang nagiging political issue ito. Pero, alam mo, sa mga nagsasalita ngayon, Nelson, anong pakinabang political nila? Ito yan, Jen, ha? Oo. Kasi ang politika, nakabase yan sa mga survey eh, di ba? Okay, oo. Gumagamit sila mga instruments. Oo. Noong mga nakakaraan, lumilitaw na ang anti-China sentiments ay medyo mataas. Mataas ang awareness, oh. At saka sila ay pro-US, di ba? Doon sa survey, okay, oo. Ang nakalimutan nila, ang survey sa Pilipinas ay pwede namang doktorin. Di ba? Napatunayan na natin sa nakarang eleksyon yan Ay, totoo, oo. Ang ibig sabihin nito, yun nga mga politiko, mga kandidato, napabago nila. Yung pabang timpla ng pulso ng mamamayan, Hindi nila kaya reliable, paglaruan, di ba? Hindi reliable. Oo. Kaya ako, Jen, may hinala ako dito na kaya sila nag-survey ng ganyan, kunwari, ay para magkaroon ng suporta, ingay dito sa narrative na ito. Ang nakita kong magandang survey, Nelson, ang Pilipino interesado sa issue ng West Philippine Sea. Ito, last year na lumabas yung ganyang survey. No? Interesado tayo. Pero, hindi nangangahulugan na kung ikaw ay interesado sa isapin ng West Philippine Sea, ikaw ay pro-China o anti-China. Kundi, gusto mo lang malaman, gusto mo lang mabatid, ano ang pananaw ng maraming tao tungkol sa West Philippine Sea. Pero hindi nakaapekto sa kanilang pagkapasya kung sino kanilang iboboto o hindi iboboto, Nelson. Yan naman nagkamali yung iba. Yun Yung sumakay sa issue na ito. Oo. Kasi ang binasa nila ay yung survey na maraming mga Pilipino ang mas ayaw sa China at mas gusto na mas may tiwala sa Amerika. Ang hindi nga nila alam ay ano nga ba talaga ang katotohanan, mapagkakatiwalaan kaya yung survey na yon?
mukhang, aywan ko lang, Nelson, ha? Kasi nung nag-eleksyon dyan, Oo. di ba? Tayo ang nakakita nito eh. Oo. Nung nag-eleksyon, yung kumampi, yung yung nagtaguyod dun sa sinasabing Laban sa China. Anti-China. Oo. Natalo po eh. Yun na nga. Natalo. Hindi po pinalad, no? Ang ibig sabihin nito, marami pa rin ang naniniwala na kapag sinakyan nila ang isyong ito, mananalo sila at lalo sila magiging popular. At So- ito yung behikulo nila para sila ay manalo. Well, aywan ko lang, doon sa puntong mananalo, Nelson, ako questionable yun. No? Ako sa tingin ko, walang ganansyang political ito. Well, siguro, awareness, kasi nga pinag-uusapan ng pangalan nila. Di ba halimbawa, si Commodore J. Tariela, aba, edi ang gandang bihikulo nito kung tatakbo ka senador sa 2028. Naman. Di ba? Oo. Sino yan? J. Mag-ano to. Pero ang tanong doon, ito bang ginawa niya ay makapagre-resulta ng Pagkapanalo. boto sa balota? Yun ang paniniwala nila. Ganon. Nagaya ng paniniwala nila noong 2022 elections Ayun ang na kanila. masyado silang maano sa Google, Oo. yung Google Ay yung marami marami nagse-search, yung marami nagla-like, Oo. marami nga, Oo. Ay, pero hindi ko mo ikaw yung tanong Hindi na- sa Google, di ba? Hindi naman butante. Sinerch mo, ay hindi ibig sabihin eh, Tsaka, pinagbabatan yung mga, ang daming likes, Oo. ang daming follower, Ang ang daming, akala nila nag-comment. natatranslate sa boto yun, Oo, Jen. oo. Kaya ngayon, i-analyze nilang mabuti. hindi, Mukhang hayaan mali natin eh. silang manatili sa panaginip na yan. Ganun pa. Oo. Hanggang magising sila sa katotohanan. Aywan ko lang, ako dyan, sabi ko nga, kung ganansya pag-uusapan sa isong ito, walang may ganansya dito, Nelson. Kung politika pag-uusapan, kung ang pag-uusapan naman natin ay ekonomiya, talo tayo. Talo Wala lang. tayong ganansya dito. Yun Walang eh. ganansya, talo. Lahat nga ng aspeto nito, hindi ho tayo mananalo kung makikipagmatigasan tayo. Oo. Kahit saan nyo nadalhin. Pero hindi naman ibig sabihin na kung tayo inaapi o binubuli, mananahimik tayo. Ba hindi, tayo kukontra din, di ba? Halimbawa, kung talaga namang ginagawa sa atin yung pang-api, binubuli, edi may mga prosesong may kaparaan ng tama ang dapat natin gawin, di ba? Alam mo ba kung bakit nagkakaroon ng tubigan? Kung bakit nagkakaroon ng sigalutan? Hindi nga ako kasi hindi natin nililinaw kung asan yung boundary. Oo. Kaya halimbawa, Kiniklaim nila, kanila yun. Kiniklaim amin natin, ito, atin yun. bakit kayo pumapasok? Teritoryo namin to. Hindi, teritoryo namin to. Magkakaroon nga ako ng away. Oo. Ano ang resolusyon? Paano masosolve? Lagyan natin ng guhit. Yan. Di ba? Paano magkakaroon ng guhit? Makikipag-usap po nga tayo. Asan ka ba? Hanggang saan ka? Oo. Andito po kami. Pagka dumaan ho kayo dito, huwag na kayong iiwas na kayo kasi ito na yung teritoryo na namin ito eh. Kinilala na ng buong mundo yan. Hanggang walang ganon, Oo. hindi ho matatahim, hindi ho matitigil ito. Ah. Ano bang gusto natin? Makipagtubigan na lang, makipagsigawan na lang araw-araw? Oo. Unang-una, yun nga ho, ang talo tayo. Kasi hindi ho tayo mananalo sa ganong pamamaraan at hindi naman yun ang pamamaraan na sinasabi Oo. ng batas na pangdaigdig. Totoo. Di ba? So kung ang pag-uusapan ay gaya nung nag-react ang Department of Foreign Affairs na sinasabing maapektuhan ng mga magagawang Pilipino sa China, mukhang hindi na dapat nila pinalaki yung usapin na yun. Siguro makipag-usap na kayo. Oho. Huwag nyo nang i-statement. Oho. Di ba? Makipag-initiate na kayo ng pag-uusap Oh. para matigil na ito. Ako nga, sabi ko nga, ako gagamitin kong bihikulo, mga kilalang Taipan sa Pilipinas. Hindi ako naniniwalang wala silang yung origin nila na may impluwensya sa kanilang bansa, Nelson. Hindi, yung mismong Chinese ambassador nga, gusto makipag-usap Isa pa yun. Hindi mo na nga kailangan kumuha ng kung sino-sino eh. Oo. Direkta ka ng kahit nga sa Senado, di ba? Oo. Mga mababatas, Yan, bagay yun. open naman sila makipag-usap eh. At least yun, kumbaga, tamang direksyon na yun, tamang daan na yun. Kaysa makipag-usap ka pa backdoor. Yes. Di ba? At saka yung statement per statement. Pero bakit ayaw nga nila nung ganon? Kasi hindi na ho sila ang sikat sa balita. Hindi ba? Aha. Kapag ka ito naayos na tapos, wala na silang platform para maging sikat, maging bida. Bakit? ganon? Kasi hindi ho nila masakyan yung flood control anomaly. Hindi nila mabanatan yung mga sangkot dyan. Bakit? Kasi ho, kakampi nila.
Kung so- hindi man nila kakampi, boss nila yung iba. So kung mawala ang usapin dito, babalik ang naratibo sa flood control. Ganun ba ibig sabihin? Ganun ang babalikan. So wala na kung, alam mo dyan, kapag parang palaban ka, di ba? Oo. Palaban ka, sikat ka eh. Bida ka sa Pilipino Ay, oo eh. naman, oo. Eh pagka nawala yung nilalabanan mo, na dapat ay yun ang una mong nilabanan. Halimbawa, yung anomalya, corruption, Oo. ay sino ka na lang, masasabi ng mga tao, tahimik to sa flood control. Oo. Bakit ito tahimik? Ang ingay-ingay nung nung araw, bababa yung, mawawalan sila ng relevance Ganon. sa lipunan. So yun ang nakikita mo, Nakikita ko, kaya hindi Oo. nila ito titigilan. Mukhang may punto Lahat nga, no? ng butas dito, palalakihin nila. Sisilipin ng Bakit? silipin, ano? Yun ho ang gusto nila. Oho. Yan ho kasi ang kanilang platforma para itindig ang kanilang mga pangalan. Mula sa pagiging napakatahimik nila nung mainit na mainit ang flood control. At nung hinahanap ang kung sino yung utak niyan. At ang mukhang, ang social media naman, yun din ang direction, ano? Oo. Kapag pinikap ang usapin na yan, kuha din agad ng tama. O, Totoo. Ako sa tingin ko, mukhang ganun nga ang direction ngayon, Nelson. Ha? Diyan lang sa Senado dyan, no? Di ba? Ngayon, puro Chinese embassy na. Oho. Hindi na natin marinig yung, asa na ho yung itinuturo nyo na nag-drive ng mga armored van na may mga bilyon-bilyon piso. Oo. Bakit hanggang ngayon, apakatagal nyo na sinabi yun, hanggang ngayon hindi nyo pa ipinapatawag. Oo. Bakit asa na? Magma-majority report na kayo. Oo. Meron na kayong committee report. Hindi nyo pa rin nakausap yon. Ganun ba? Nasa Pilipinas naman, Jen. Diyan nga, papito-pito nga lang Oo. Ibig ba sabihin, mas importante ba sa inyo yung Chinese embassy kaysa dun sa bilyon-bilyon na ninakaw sa atin, sa kabang bayan? Hindi ba? Hindi ba tayo magtataka? Oo. Bakit nagkaganon? Bakit silang naging maingay sa Chinese embassy at napakatahimik nila sa flood control? Nako, ganun ba? So, kayo na lang ho magbigay ng konklusyon. Ba't nagkaganon? So pwede bang ang saganang mamamayan ay kumambyo na tayo? Yun nga, dapat natin Kakambyo gawin. na pala tuntunan sa ganang mamamayan. Kaya nga sinasabi natin, Oo. dapat, statement for statement. Maglalabas ka naman ng statement, napakatagal na nito. Dapat sinagot mo kaagad kung Yun gusto na mo nga. sagutin, di ba? Oho. Lumipas na yung panahon eh. Wala nang effect ito kasi hindi nga mas halos pinag-usapan eh. Ngayon ba? tuloy, napag-usapan kasi nag-react Napag-usapan pa na ang naman. DFA. Ang problema, anong ipang sasagot mo dyan? Yung sa reciprocity. Halimbawa, nawalan naman trabaho yung mga Pilipino. Tatanggal mo ng trabaho yung mga Chinese dito sa Pilipinas? China pa lang eh. Yung mainland China, mga kalahating milyon. Oo. Tapos Hong Kong, mga 300 to 400,000 na mga Pinoy. Macau, mga ganun din ang dami, Nelson. Eh di sabi mo yung tatlong lugar na yun, hindi mga bigit ko muna 1 milyong Pilipino pala maapektuhan dyan. Ayun nga. Eh, ba't nga tayo makikipagbungguan sa usapin na yan? Parang diba? ano lang yan. Ihalin tulad natin sa isang kumpanya dyan. Oo. Merong isang ano dun. Halimbawa, napagalitan. Sumama ang loob. Oo. Nagprotesta doon sa may-ari ng kumpanya. Oo. Nagprotesta, ano ako, masyado tayong ginigipit nito. Naghanap pa ng Naghanap ano, na. kakampi. Sabi ng kumpanya, ganun. Sige, magbabawas na lang ho tayo. Tanggalin na lang ho namin kayo. Damay ho yung mga... Ang gusto ho nila, tayo idamay lahat. Yun. Hindi ganun ho ang nangyari. Oho. Kung sa simpleng usapan, gusto nila madamay tayo, kampihan natin sila lahat. Pero hindi ho anti-Pilipino po yung ginagawa nila, mga kababayan. Sa bandang huli, Pilipino Pilipino, ang apektado. apektado po talaga tayo. Hindi, baka sabihin nila, Nelson, hindi, kami mayaman na kami. Di ba? Paano naman yung mahirap, di ba? Hindi, wala kayong pakialam. Sabi, mayaman na kami, kahit ano kami ng ano. Maaari, kaya sila ganun katapang, Jen. Kasi sila ay walang inaalalang mga kamag-anak na maghihirap kapag nawalan ng trabaho sa abroad. Hindi, pero malinaw doon, ang mga funder nila pag-eleksyon, puro Chinese na. Yung pa. Filipino-Chinese din. Yung pang isa. Di ba? Hindi rin nila naintindihan, Jen, na kapag binastos mo ang Supreme Leader ng China, Supreme Leader, yes. nasasaktan pati yung mga Pilipino-Chinese Oho. na ang mga magulang ay galing doon. Oho. Lahat sila dito.
Hindi ho kayo kakampihan ng mga yan, kahit mga Pilipino sila kasi iba nga ang tingin nila sa leader nila doon. Kung sila man ay, halimbawa, ngayon, nasan daw, parang may mga konting problema din ata sa gobyerno ng China ngayon, bayaan natin sila ang mag-away-away kung meron mang problema sa kanilang gobyerno. Hindi natin Pero pakialaman. para tayo ay makisawsaw pa sa usapin nila yon at para papangitin natin ang larawan ng kanilang leader, bay ganun din naman. Walang kaibahan, di ba? Halimbawa sa Pilipinas, mayroong may gusto kay Pangulong Bongbong, mayroon din mang disgusto na kay Pangulong Bongbong. Pero kapag ka ang Pangulo ginawan po ng hindi maganda at pinapangit ang kanilang imahe sa ibang bansa, hindi na natin nag-uusapan nito kung pro-Bongbong o anti-Bongbong ka. Di ba? Sapagkat ang ibig sabihin nun, leader ng bansa mo ang talagang pinapasama ang larawan. Di ba? Yung sinasabi mo, debatable pa yan. Kasi may mga pro-Duterte na matutuwa, di ba? Ayun nga, yun nga ang punto ko, kahit na ikaw ay pro-Duterte, Nelson, pero kapag yung sitting pride. president mo, di ba, sasama rin ng loob mo. I Diba? doubt it. Ako, yun ang kahit pa sabihin mong pro-Duterte ka siguro, pero ang sitting president mo, halimbawa, Binas sa China. Oo. Magtatatalon sila. Magbubunyi. Ayaw ko lang. Baka naman hindi. Ang mas magandang example, yung South Korean president. Mga ganyan, mga Japanese prime minister, mga ganyan, di ba? Kapag kaya ng binastos mo, ganyan din ang reaksyon ng Japanese embassy, South Korean embassy, di ba? Si ano din. Tapos si Trump nga rin, Nelson. Di ba? Maraming may disgusto, maraming may gusto kay Trump. Bastusin niyo si Trump. Magre-react din ang US embassy. Oo nga. Kasi leader nila yun. Oo, pero magsabi ka na ng kahit ano, wag mo lang idadama yung mga leader, di ba? At sabi na nga ng DFA, pagdating sa leader, off-limits po yan. Ewan ko lang, bakit hindi alam ni Jay Tariela yan? Issue for issue dapat. Issue for issue. Walang ad hominem. Yeah. Pero pinakamabuti, Nelson, maglakbay muna tayo, ha? Sa malayo-layo. Maglakbay sa malayo-layo. Yung lagpas Pilipinas. Tawid dagat tayo, Cebu. Yan. Nilinaw po ng Philippine Ports Authority o PPA na normal na at maayos ang operasyon sa Manila South Harbor at Manila International Container Terminal o ang MICT. Bagamat nasa 75% hanggang 83% ang yard utilization rate noon pong February 16, taong kasalukuyan na lagpas po sa 70% optimum level. Binigyang diin po ni PPA General Manager Jay Santiago na hindi ito nangangahulugan ng pagkaantala po ng daloy ng kargamento o serbisyo sa mga barko. Yun pala yun. No congestion at Manila ports. At kayo hubay maglalakbay sa pamamagitan ng mga sakyang pandagat, gaya ng barko, roro, ferry at iba pa? Panoorin niyo po ang paalaala ng PPA. The Philippine Ports Authority, or PPA, is the nation's premier maritime agency, steering the course of progress through the archipelago's vital ports and harbors. PPA is among the strongest economic performers in Southeast Asia, according to Drury Maritime Research. This translates into bigger figures for the economy, creating a ripple effect in all sectors. PPA's mission is to provide modern, sustainable, and resilient port infrastructure and facilities to provide responsive, reliable, and efficient port services, and to promote a regulatory framework that is transparent, fair, and relevant to the needs of all stakeholders. To keep pace with the global trends and improve operational efficiency, the PPA has implemented various technological upgrades. Mas maganda lang pong bumiyahe ngayon sa ating mga pantalan dahil nakita naman po natin mas madali na, mas convenient para sa lahat. Lahat po ito ay bahagi ng ating pagsasaayos ng ating mga pantalan para na rin po sa matagal ng hinahangad o nire-request ng mga pasahero natin na gawing mas maganda at mas kaaya-aya po yung mga pantalan natin, lalong-lalo na po yung mga terminal para po sa lahat. Legasiya po nating lahat ito na tayo ay makakaalala so many years from now na tayo po ay naging bahagi ng pagpapaunlad po dito sa pantalan.
The Philippine Ports Authority stands resolute. Its mandate, vision, mission, and transformative projects, setting the course for a maritime future that resonates on a global scale. Philippine Ports Authority, linking the Philippine Islands to the world. Marami pong salamat, PPA. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Mga kapatid, mga barangay, mga kasambahay, mga ka-SGM, panalo clock na. Heto na po ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay. Doon na tayo sa Always Panalo. Yan o, pure gold, pare ko. Mababa ang presyo, very convenient sa dami ng stores nationwide at laging kompleto. At may Pure Gold mobile app din po. Doon sa ayaw pong lumabas, pwede kayo mag-order, magpa-deliver via Pure Gold Mobile. Download yun na, Pure Gold Mobile. Ito na, Nelson, para humupa na itong iringan, Ayan, samaan yan. ng loob sa magkabilang panig. Okay. Ito na po, nagsalita na po ang Malacanang sa Iyan ang usaping ito. sinasabi natin. Oo. At dito po, mga kababayan, sa pahayag ng Malacanang, ukol dito sa mainit na salitaan, World War, sa pagitan po ng China at ng Pilipinas. Ito na po, nagsalita na po si Press Undersecretary Claire Castro. Ay, sinasabi natin. Di ba? Pag nagsalita yan, payapa na ang lahat. Yes. Kasi ang sabi po niya, mahalaga, mga kababayan. Ay, sabi ko sa'yo, mahalaga eh. Opo. Mahalagang mapanatili natin ng maayos, healthy, ang komunikasyon Yan. sa pagitan po ng Pilipinas at ng China kahit meron tayong tensyon dyan po sa West Philippine Yan Sea. importante. Di ba? Communication. At kung meron man pong tensyon sa ilang mga leader natin, ayon po mismo kay Palace Press Officer Claire Castro, Yan na. kinakailangang magmula ang friendly Saan? discussion. Kay Jay Tariela. Wag mo munang singit. Ha? Sabi mo, Commodore, sa tabi ka lang muna. Please, medyo gilid-gilid ka lang muna. Ha? Ang sinasabi po ay friendly discussion sa magkabilang panig upang humupa na po ang tensyon. Yan, dapat. Dapat ganyan ang mga statement. Yan. Paano pa? Ginawa po ng palasyo ang pahayag, dahil nga raw po sa maaaring maapektuhan yung milyon-milyon trabaho ng mga Pilipino dahil po sa tumitinding kritisismo laban po kay Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Xuan. Yun. Yan. Yun. Tama yan. Pakinggan natin, Yusek Claire Castro. Yusek? Unang-una binanggit na po ng Pangulo nung tinanong tayo mismo, kayo po nagtanong sa atin, kung ang issue tungkol sa pag-declare ng persona non grata. Ang sabi po ng Pangulo dyan, hindi na kailangan tapusin ang question mula sa media dahil ang sagot niya po ay no. Hindi po kinakailangan palitan. Ang pag-escalate ng tension sa pagitan po ng China at Pilipinas, hindi po ito dapat na nagmumula sa isang bansa. Ang ang pagsaalang-alang sa friendly discussion at sa healthy dialogue ay dapat nagbumula sa dalawang bansa. Hindi lamang mula sa Pilipinas, hindi lamang mula sa China. Dapat ito po ay dalawang bansa ang nagpupursige para magkaroon po ng mutual respect sa bawat isa. Diba? Pagka ganyan ang marinig mo mula sa palasyo ng Malacanang, Nelson, Dahil lalamig talaga ulo mo. Upa mo, Tapos makikita mo pa si... ang ganda-ganda ng yung buhok, di ba? Saya niya. Medyo may wavy. Pakita mo nga yung... Pakita mo nga, diba? Yan, natin mo. Yung buhok niya medyo, di ba? Tapos yung kanya kita mo yung... Saya ba tawag dyan? Ayan, Parang gawa sa... Ganyan. Abaka, ha? Dapat ganyan ang mga tagapagsalita. Di ba? Tama. Matahimik ngayon ang bansa. Kung ako si Ambassador Jing Xuan, Nelson, maglulubog ang kalooban. Ayun naman pala. At mismo ang Pangulong Bongbong pala ang sumawata. Huwag mo na tapusin yung tanong mong yan, ha? No. Kinakailangan natin ng friendly, healthy discussion ang dalawang bansa.
nung Tama. itanong na papalitan ba si Ambassador? Oh, di pa raw tapos ang tanong ng media. Ay, hindi. Hindi natin papalitan yan. Kasi alam nga niya yung nabanggit ng Chinese Embassy, Jen. Ang kanilang, dapat doon ka kumuha ng clue eh. Reciprocity. Ayan, nagre-react lang sila. Reciprocity. Oh. Kung anong gawin mo, yun lang din ang gagawin nila. Pag pinalayas mo sila, lalaya sila. Aalis sila rito. Pero anong kasunod nila paalisin? Baka yung embahada natin sa China. Yun. Pagka pinatanggal nila yon, yari tayo. Wala na tayong relationship sa China. Wala na tayong trabaho. Pero ako naman, Son, bilang sana ay iniisip ko mabuti, baka hindi rin na last resort na siguro talaga ng China yon na kung gagawin man nila. Pero Hindi nga nila gagawin. Reciprocity nga sila eh. Oo, tama, Yun nga, tama. kung tinanggal mo yung embassy dito, pinauwi mo yung ambassador. mga ambassador nila, no? Ay, ganun din ang gagawin nila. Pauuwin din nila yung ambassador natin. Kaya ngayon ang clue, reciprocity. Ibig sabihin, Mawawala tayong diplomatic relations sa kanila. ibig sabihin, kung reciprocity ito, huminto ka ng pagsasalita, hihinto din sila. Hindi ba? Reciprocity. Simpleng-simple. Huwag na tayong magsalita. Daanin na lang natin sa dialogue. Hindi na magsasalita yan. Kasi wala na sila sasagutin, di ba? Pero, Di ba Nelson, madali namang intindihin yun? ay, parang kahit dalawang grade 1 na nag-uusap, Nelson, madali maintindihan yan. Dalawang grade 1. Pero may pumasok, umepal, Meron ba? May umepal, eh. Sino? Ano sabi? Nagpahayag naman ng pag-aalinlangan ang dalawang senador na sina. Yan ang sinasabi natin. Sabi nila, iginiit na magiging matagumpay lamang ang anumang dialogo kung magpapakita ang China ng tunay na katapatan at respeto sa soberenya ng Pilipinas. Parang gano'n ang, di ba? Magiging healthy discussion lamang anya yan, magkakaroon tayo ng respetuhan, pero dapat, sabi nila, magpakita daw po ang China ng tunay na katapatan at respeto sa soberenya ng Pilipinas. So, parang gusto nilang sabihin, so na teka. Wag natin ituloy yan. Parang Huwag tayo makipag-usap. malalim na usap. Bumabalik naman tayo sa malalim na usapan, silalim ng Philippine Deep. Kasi Nelson. nga, ayaw nilang matuloy yan. Ganon? Ayaw nilang tumahimik ang... Huhupa ang tensyon sa usapin ng Ayaw West nila Philippine yan Sea. kasi mawawalan sila ng plataforma na doon ay silang sikat. Babalik Kunwari. siyang usapin sa flood control. ganun ba? Babalik tayo eh. Ha? Katulad nito, Jen, isa na naman balita ang inilabas naman ng ito naman. Sino yan? Dalawang barkong pagdigma ng China ang nabataan daw hong sumusubaybay sa Multilateral Maritime Cooperative Activity sa West Philippine Sea. Nako. Ayon kay Captain Adrian Vargas ng BRP Teresa Magbanwa, bigla na lang lumitaw ang mga vessel ng PLA Navy, ngunit nanatili ang mga ito sa labas ng itinilagang operation box. Paano nyo hindi makikita nga yan? Magkakalapit kayo dyan, di ba? Yan nga yung problema kapag walang coordinates. Ang West Philippine Sea, ikaw, namamatay mo lagi. Nakikita natin, nasa loob kayo ng sila naman, nagka-claim din, amin din ito eh. Hanggang hindi ho natin inuusap, hanggang hindi natin nililinaw kung hanggang saan lang dapat, ganyan ang ganyan. Araw-araw pa ulit-ulit po yan. Yan pala yung drill ng Pilipinas at ng Australia, Nelson. Oo, Philippine, US, tsaka Australia. Tatlo pala, yes, tatlo. Oo. At hindi ho natin, magagawa mo dyan kung nandyan yung barko ng China? Ni ang Australia at saka US hindi nag-react, Nelson. Oo. Tayo lang ang nag-react. Makikita mo talaga yan kasi maapakalapit lang yan sa... Abot-tanaw lang talaga yan. Oo. Diba? Oo. O anong gagawin mo ngayon? Nandyan sila. Yung ang Australia at saka US, hindi kumibo. Bayan mo lang sila. Nanonood lang sila sa atin. Di okay naman. Sa kabila, Mayroon tayong tagapanood. sa kabila daw ng pagmamatsyag ng China, maging matagumpay naman ang naval exercise. Naging matagumpay din naman pala. Oo. Magkakaroon nga ho tayo ng mga hinala na nangaagaw ng teritoryo, pumapasok sa ating teritoryo. Kung hindi natin nilinaw kung hanggang saan lang dapat sila. Kasi hindi tayo nakikipag-usap eh. Sabi nila, hindi na tayo makikipag-usap. Automatic na yan. Atin na yan. Atin na yan. Binigay na sa atin Sinabi na ng UNCLOS yan eh. Oo. Atin na yan. Hindi tayo makikipag-usap. Automatic.
Edi, Kaya nga alam natin na ganun talagang stand nila. Dahil doon nga ho sila nagiging relevant eh. Kapag kaya umayos, nawala, hindi na ho sila, wala na ho silang papel sa mundong ito. Ayun. Diba? Oo. Kaya, nung araw, may ganyan talaga dyan eh. Alam mo yung mga rebelde? Di ba bakit hindi maubos-ubos? Tama, Sa isang lugar. Kasi hindi nila inuubos. Bakit? Pagka inubos nila, wala na silang... hindi na sila... Yun ang paratang sa mga... Wala na silang operation, di ba? Wala nang budget. O nung araw, di ba? Yes, ganyan. yes, oo. Parang ganyan. Kaya hindi nila inuubos yung kalaban. Oo. Kinakailangan may mga skirmish attack. Para manghihingi ka pa ng intelligence fund, confidential fund, manghihingi ka ng mga budget. Yan, Bakit? Meron pa ho doon eh. Hindi pa natin maubos-ubos eh. May mga... Ba't hindi niya ubusin? Ang hirap po eh. May nagkakaputukan pa po dito eh. Pero ngayon, Nelson, magkakahalata na yung bagay na yan. Kaya nga. Pero speaking of kaliwa, yung sabi mo, yung insurgents na yan, lumalakas na naman daw sila ngayon, ha? Ganun ba? Sa mga probi-probinsya, may mga nagre-report sa atin. Mukhang may mga sightings daw, Nelson. Yung mga lugar na dati wala nang sightings, Meron na naman. meron na naman daw po at mga batang-bata ang mga Naku po. ang nakikita nilang nire-recruit. Ayun nga. Yun yung sinasabi natin noon pa na kapag ang gobyerno, ang pamahalaan medyo niyuyugyug ng ganitong mga intriga, di ba? Marami pong grupong tuwan-tuwa sapagkat mabilis ang kanilang mga recruitment, Nelson. Yun. Yan ang sa kabila na dapat paubos na po sila. Ay, nako. Kakambyo na tayo sa flood control, Nelson. Sige. Mag-flood control na tayo. Asawa na itong ito eh. Basta ang atin lang dito, Jen, dapat magkaroon sila ng take it from that word, yung reciprocity. Kung gusto nyo na tumahimik ang Chinese embassy, tumahimik lang din tayo. At makipag-usap ng maayos. Wala na sasagutin eh, di ba? Ang isang nga magandang halimbawa doon pala, yung Vietnam, na talaga dyan, nagkaputukan talaga, may namatay pang araw. Pero sa kabila nag-usap ng maayos. Nakipag-usap sila. Nakipag-usap. Kasi tahimik, walang media, walang kung ano. Hindi naman talaga pwedeng daan sa gera yan eh. Unang-una, hindi nga tayo mananalo. Pangalawa, hindi ho yan yung sinabi ng International Arbitral Court. Hindi po yan, pati ng UNCLOS, dapat po negotiation. Ba't nyo ipinipilit na makipagbangayan, di ba? Wala akong mapupuntahan yan, yung palitan ng mga kung ano-anong statements. Sige, Tigilan na natin dito, yan. mukhang may mapupuntahan tayo dito, Nelson, kasi kinakailangan nating mabawi ang pera ng taong bayan na napunta sa, ang tawag doon, sa kung saan-saan. Ito na. Alam mo, Nelson, kung saan? Saan? Nakita na ba? Meron na. Yan, sinasabi natin. Natagpuan na po. Yun! Matatapos na. Yung script lang ang hindi ko matagpuan. Teka. Nasaan na ba ito? Flood control. Flood control issue. Ibig sabihin, may malaking development sa flood control? Ayun, oo. Ba? Meron na raw pong mga opisyal ng ating pamahalaan ng pinatawan ng precautionary hold departure order. Kapag ka... Semi-hold departure order. Meron pa precautionary. Bakit? Alam ko pag hold departure order, pupunta ka ng airport, di ba? Oo. Nakita yung passport. Manuel Bonoan. Sandali lang, titingnan namin sa listahan. Sa computer. Hold departure order issued by... hindi po kayo pwedeng... Hindi kayo balis. Hindi pwedeng ulis. Bakit? Kailangan po hawakan namin kayo sa kamay. Bakit? Hold departure order. Hawakan sa kamay, tapos... Tsaka namin kayo palisin. Ihatid sa aeroplano. Palisin din pala. Hindi ba yan? Hindi. Pipigilan na po silang umalis. Hindi na po sila papayagang makaalis ng ating bansa. Una, gaya na nabanggit mo, dating DPW Secretary Manuel Bonoan, kasama daw po, ang Senador Jinggoy Estrada at ang 4 na iba pa. Yon. Ang naglabas, alam ba, Nelson, kung alin? Department of Justice na po, DOJ. Yan. Ayon mismo kay... Hindi ba ano yan? RTC? RTC yan. Pagka hold departure order.
O di, ang nag-announce yung... in-announce ng DOJ. DOJ. Yes, Oo. yes. Pero hindi si Miko Clabano. Si Miko kasi ano ito eh. Sa ombudsman na siya, ombudsman. Ombudsman. Oo. Iba na sa DOJ. Si yung gwapo. Anong pangalan nun? Yung... Bert Moso yan, Bert Moso. Anong pangalan ng direct? Si ano yan, gwapo. Paul, yung pangalan. Medyo matangkad. Ha? Si ano yan, Jomar Canlas yan. Jomar Canlas, DOJ Justice yan. na yun eh. Justice Canlas na yun. Executive Secretary. Executive Secretary. Hindi, anong pangalan nun? Si Polo Martinez. Ayun, Yung dating artista. Yes, si Polo Rabanes. Ito po ay Polo Martinez. Ang sabi. Yan, Hindi po si Miko Clabano, ha? Inilabas na po ng Manila RTC Branch 52 ang utos nito po nakalipas na araw sapagkat may nakita daw po silang probable cause Yan ang sinasabi natin. na posibleng tumakas ang mga respondent Tatakas talaga. para maiwasan po ang pag-aresto. Oo. Nako. Ngayon pa naman birthday ni Senador Jinggoy, kung ako nagkakamali. Ay, pusasa na yan. Tama. Ngayon, kita mo sabi sa'yo, birthday nga ngayon. Regaluhan ng departure order. Baka marigaluhan naman. ito ng posas pagka nagkataon. nga. Ano pa sabi? Senador Jinggoy, paglilinaw po ng DOJ, hindi pa nangangahulugan ang order na naresolba na po ang kasong isinampa laban sa kanila. Hindi pa nga. Bukod sa kanya, sino pa ba? Bukod sa kanila, ito po sina DPW Secretary, dating Secretary Manuel Bunuan, Undersecretary Roberto Bernardo, dating Regional Director Gerald Opolencia, at dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara. Yon, sila pala ang merong mga precautionary HDO Nelson. At si Secretary Manny Bunuan naman ay naghain po ng kanyang counter affidavit sa DOJ kaugnay po ng kasong plunder na kanyang kinakaharap. Yan. Kabilang po si Bunuan sa mga respondents sa plunder na inihain po ng National Bureau of Investigation laban po kay Senador Jinggoy Estrada kaugnay po ng flood control anomaly. Kinumpirma po ni Bunuan na plano niyang magtungo sa Estados Unidos. Mag-a-abroad para talaga siya. Ay, nagpapaalam nga siya. Oo. Sapagkat yun daw pong kanyang may bahay ay ooperahan. Bagamat pinayagan naman siya magbiyahe ng DOJ, pinayagan naman pala Nelson eh. O kahit para meron silang precautionary hold departure order. Importante lang ata may approval ng ng DOJ, no? Hold departure order. Yun, malinaw pala Nelson. Itong sina Bernardo Alcantara, mag-approve din ba sila? Hindi siya pwede pala lumabas dyan. Ganon? Kasi Bakit? yung pinayagan siya dati, wala pa itong... hold departure order. Kaya dahil meron ng ganito, mas mangingibabaw na yung utos ng korte. Ayun. So yun ang malinaw. Iyan ang malinaw. Hindi siya makakalis. Ayun. Di... Kailangan niya magpaalam doon sa court. Oho. Doon sa korte na, hindi na sa DOJ. Kasi court order to eh. Yan po ang latest sa DOJ na po yan. Pero ang hinahanap ba rin natin ngayon, Nelson, ano na ang report ng Blue Ribbon Committee? Di ba? Waiting pa rin tayo kasi draft na, pinapipirmahan na raw eh. Alam mo ba, Jen? Meron na daw mastermind sa flood control? sa flood control. Yan na. Sabi natin. Yari na tayo dyan. At merong 4 na po. 40. 40. Ba? Oo. 4 na 40. Ba? Mabigat yan. Mabigat dito. Ay, tinuro na mismo? Oo. Tinuro nila kung sino yung mastermind. Mastermind? Oo, nung 40. Tumutukoy sa ilang tao? Isa, dalawa, tatlo? Isang tao. Isang tao lang? Oo. Tapos 40 yung kanyang Dito lang nila marinig sa saganang mamamayan yan, Nelson. Oo, dito lang talaga. May nakuha tayong ebidensya? Meron ito. May resibo? Meron, Sabi nila, may resibo. title nga eh. Ha? Alam mo kung anong title ng report? Anong sabi daw? Alibaba and the 40 Thieves. Si Alibaba daw yung master. Umorder ako dyan, di pa dumarating hanggang ngayon eh. Bakit nagkaganon? Ba't nga napunta na? Kasi pakatagal eh. Ganon? Sobrang tagal nung report, naging kwento na lang eh. Ganon? Naging kwentong fiksyon eh. Di ba naging Alibaba and the 40 Thieves?
Hindi ako naniniwala, Nelson. Na? Kasi ang tibay nung sa privilege speech sa Senator Ping, tukoy niya eh. Sa bagay. Kasi pumunta ang kanya mga tauhan, ininspeksyon, talagang at sa kanya pang pagsasalita, detalyado na dinadrive ni Yusek Bernardo ang isang armor van pagdating doon sa ilalim ng isang hotel. Ito detalyado. Dapat siya magsabi niya, no? Nagpalitan sila ng armor van. Di ba? Tukoy na tukoy. Tapos? Kitang-kita. Sabi nila. Tapos? Mayroon pa sinasabing, oy, kunin mo na dito, dumadami sumusobra na ito. Ibig sabihin may kausap. Oo. Ibig sabihin, Tukoy na tukoy. itong dalawang ito, hindi yan ang mastermind. Inutusan lang yan eh. Ay, di. Inutusan nga sila. Pero, Taga-drive lang eh. Oo. Driver lang ng armor van kasi talagang Therefore, pagka tinanong mo yung nagda-drive, may tuturo niya kung sino kausap niya. Alam nga naman may kausap siya, walang tao. Alam nga naman nag-drive ka ng saan nga pupunta, di bagsak mo niyan doon sa lawa ng Laguna. Oo nga, no. Diba? O kaya naman doon sa Taal Lake ang bagsak mo niyan. Ibig sabihin, tukoy talaga kung sino. Yun, Kaya ako naniniwala, alam ng Blue Ribbon Committee yan. Naman. Kasi detalyado. Alam na alam niya yan. Di ba? 67 contractors ang binanggit. Tukoy lahat. Iba't ibang lugar sa ating bansa. Nelson. Tapos yung mga contractors na yon nagre-remit, di ba? Yes. Ang mga kickback. Yun yung laman-laman ng mga ban, di ba? Yan. Kasi saan naman kukunin yung mga perang yun? Kundi dun sa kickback, di yung ba? binabanggit daw, yung Adrian Bersamin daw yun. So, ibig sabihin, talagang sindikat, organisyado. Ay, organize. Kasi natitipon eh. Billion yung halaga. Alam nga namang hindi maging O organize tapos, yan. nadadrive pa yung... Yun ang hihintayin natin ngayon. Kung nakapaloob ito doon sa Blue Ribbon Committee report. Oo nga. Diba? At kung sino-sino ang sangkot dito, kung ito ba'y kasama. Kasi ang rekomendasyon nata doon sa mga senador na banggit ay for further investigation. Kung sa mga senador, ha? Pero doon sa iba, paano Ay, ngayon hindi yun? dapat yan. Yun nga yung malinaw na malinaw, may detalye. Oo. Di ba? May kwento talagang detalyado ang kwento. At Nelson. saka may mga halaga. Yes. Ang tanong, paano ko hindi yan isinama sa report? Ay, hindi isasama yan. Hindi pwedeng hindi isasama. Part ng yan eh. Records ng Senado yan, Nelson eh. Nasa record yan eh. Parang duda ka. I-report yan. Ilalagay? Ilalagay yan. Pati yung kung sinong kausap nila Bersamin doon? Ay, hindi kasi hindi pwedeng umatras yun kasi andun eh. Ay, hindi, nandun na, di ba? Oo. Hindi naman pa pwedeng, ba't hindi mo tinuloy yung investigasyon? Andiyan ka na, di ba? Oo. Malapit ka na sayo. Akala ko ba, we will go where the evidence... Yes, kasi kitang-kita naman eh, natukoy eh. Andun na, di ba? Oo. Kaya lang nagtataka, bakit ka tumigil doon? Yung kwento, putol eh, hanggang doon lang eh. Hindi, ano naman nila yun? Kasi hindi na lang siya nahimpapawid, pero alam nila kung sino ang mga nandun. Oo. Isasama sa report yan? Isasama yan. Oo. Kasi kung hindi mo isasama, pag idinipesa mo sa plenaryo yan, mabigat. Paano mo ngayon, sabi mo, naputol ang istorya eh. Kung wala doon sa report, hahanapin ng mga kasamahan mo yan. At eto ang masaklap dyan. Ha? Oo. May nalaman ako Yun na. na kapag ka daw yan, hindi isinama sa report at putol, Oo. di ba putol? Oo, naputol ang istorya. Yung kabilang chapter ng kwento ay nandun. May magkukwentong iba? May magkikwento iba. May magkwekwentong iba. Hindi, baka chismis na isa na yun. Ayun ang problema. Yun ang problema. Doon tayo magkakaalaman. Oo. Ganon? Oo. Kung sinong higit na paniniwalaan nyo. Oo. May magtutuloy ng kwento? May magtutuloy ng kwento. Hindi naman siguro, mabigat yan. Hindi. Hindi yan. Ay, nako. Paano? Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Gamit po ang inyong mga remote control, i-scan po Net25 sa TV menu at pagkatapos mascan, piliin po Net25 HD mula sa listahan ng mga channels. Let's net together na sa panonood ng mga programa, lalong-lalo na po ng Saganang Mamamayan. Ayon, ano pa ang mainit na issue? Nako, eto, Jen, ha? Oh. Ito hindi ko Ano kayang pinagmumulan nito?
Kung ano ba yan? Itong tungkol sa extrajudicial killings. EJK. Yan ang issue na nawala na rin, ha? O anong latest? Kasi naman yung sabi nilang tinuturo nila, nasa ibang bansa na eh. Sino? Ang Pangulo Duterte daw. Ayun nga. Di ba? Di ba ang posisyon natin dito, kung ang krimen ay ginawa sa Pilipinas, Tama. bakit mo lilitisin sa ibang bansa? Dapat dito. Kasi Di ba? ang natatandaan ko dati yan, dito anya kasi takot ang mga saksi, yung mga kamag-anak, etc., takot. Kaya doon nila isinampa sa International Criminal Court, ICC. Di isara na natin yung korte dito. Wag. Ganun ba ka-impotent? Ano matawag doon? Inutil ang Ganun daw. ang daw, mga otoridad dito para hindi maproteksyonan? Well, Anong ginagawa ng Witness Protection Program? Hindi ba? Ayun. Hawak yung mga... Parang inamin natin na wala akong kwenta yung Witness Protection Program ng Pilipinas eh. Hindi namin kayang proteksyonan yan. Doon Hindi. tayo mag-usap sa ibang bansa. Hindi, ito lang namang isyong ito. Pero ibang kaso, dito tayo. Kaya nga, di ba? Alam mo ba kung sinong nagsabi na hindi, tama. Tama na dito dapat sa Pilipinas yan ginaganap. Ha? Ganon? Dapat kaya lang, siguro noon pa siya nagsalita. Pero sabihin na natin, huli man Kasi daw, baka na wrong choice sila. Nung desisyon. Kasi desisyon na dapat doon. Di ba? Binalik dito. So may mga na pumili, wrong choice. Wrong choice. Na wrong choice yan. Alam Sino mo ba ba kung yan? sino nagsalita nito? Sino? Ito pong si Senador Bam Aquino. Yan ang sinasabi ko. Bam Aquino. Senator Bam, magaling yan. Paano ngayon? Nag-iisip yan eh. Kontra ito ngayon doon sa mga stand ng ilang kasama niya sa liberal. Diyan, di ba? Liberal sila? Hindi. Si Senador Bam, ano yan, may sariling paninindigan niya. Kilala ko yan eh. Kababata ko yan. Kaya dapat, kung ano ang tama, kung ano yung nasa batas, doon tayo. Bilang isang abogado si Senador Bam, Hindi di ba? siya abogado. Hindi ba? Hindi. Pero bilang nakakaintindi ng batas, kung hindi mo sa abogado, tama yun, Nelson. Ang sabi niya dito, sa Pilipinas dapat litisin ang kaso ng mga sinasangkot sa umano ay extrajudicial killing noong panahon ng war on drugs sa halip na sa International Tribunal. Ginawa niya ang pahayag matapos tukuyin ng ICC bilang co-perpetrators sa crimes against humanity ng Pangulong Duterte, sina Bongo at Ronald Bato de la Rosa. Yan. Sa isang interview, sinabi niya, dapat harapin ng Pilipinas ang patayang nangyari at pagpupursige ng hustisya dito sa bansa. Harapin dito sa Pilipinas. Dito. Yan. Ang mga biktima at kanilang pamilya ay narito rin naman sa Pilipinas. Ayun, Di ba, napaka-practical. Andito dapat talaga. Akala ko may nag-sponsor sa kanila, ibibiyay sa ICC, sa Netherlands. Hindi ko alam. Yung pamilya. Di ba parang pamilya sila ng ilan? Ay mo ko kasi dito ato sa pag nalalapit na trial parang may mga biktima, kamag-anak ng biktima na iharap daw eh. Hindi ko alam kung makakaharap sila. Meron, nagpamasahe para iba eh. Nagpamasahe na fair, hindi masahe na massage. Ganun ba? May nag-ano daw. Sabi ni Senador Bam, the trials for these cases should be ideally be held in the Philippines. Ayun ang tama. Because this is where the victims are. Tama. Di ba? Pilipino ang biktima, Pilipino din ang pinararatangan na may kinalaman sa krimen. Yan ang senador natin. Magaling yung Bam Aquino. Oo. Sa tingin ko, magiging presidente ito. Malamang. Sino kaya vice president niyan? Baka wrong choice din siya. Hindi kaya? Ha? Yan ang sinasabi natin. Diyan, ha? Huwag kayong masyadong pasiguro dyan sa 2020. Hindi. Hindi nyo alam mga mangyayari. Yun na nga. Huwag kayong masyadong panatik, masyadong iba kasi sa tao tumitingin kung sino yung kahit mali na sinasabi, doon pa rin siya. Tama. Ito Pagka ang tao nagsasalita, mali na sinasabi, huwag nyo nang support. Huwag nyo nang hindi paniwalaan. Paniwalaan. Sabi nga. Doon lang tayo sa totoo. Pagkatotoo sinasabi, ito tama ito, sabi ni Senador Bam. Dapat ang kaso ng usapin ng EJK na ito, sa Pilipinas po, dinidinig. Halimbawa, Sa Pilipinas, nililitis. Leila de Lima, tutulan mo yan. Iba pa, na mga kasama nila, tutulan mo yan.
Hindi dito tutulong si Bam Aquino yan. Kung iba ng salita, baka... Ayan ang sinasabi natin. Bawa si Marcoleta, nagsalita. At tutol yan. Mali yan. Mali siguro. Okay, sabihin yung mali si Senador Bam Aquino. Oho. Ba't hindi nyo ngayon makapagsalita? Kasi nga, 2020. Oho. Kailangan pumustura eh. Baka bigla kayong di ba? Mawala sa... Pero yun sa- ang sinasabi natin. Sa isang bagay, totoo naman talaga itong sinasabi ng Senador Bam. Dapat dito po harapin. Yes. At nang sa ganon, sina Bato de la Rosa, wag na magtago. Hindi na. Di ba? Kasi dito na, hindi na i-upload eh. Yun nga. Kung ang problema, ICC ang ang lumilitis eh. Yan. Senador Bongo naman ngayon, tataka siya bakit anyan siya dinawit. Doon sa pangyayaring ito, pinaladkad. Pati pala yung dating PNP chief, Oscar Albayalde, parang nakasama rin nata dito sa mga respondents. Nagtataka pa ba sila kung ba't sila dinadawit? Bakit daw? Di ba, ipapile na yung impeachment complaint Oo. ni BP Inday. Pagdating sa Senado, Oo nga wala pala. si Bongo, Oo. wala si Bato. Bato, Wala wala si si Jinggoy, Wala si wala Cheese. si Cheese, Oo. wala si Joel Villanueva, Lima na- kakasuhan si Marcoleta. wala na titira. Pastas! Diyan pala sa impeachment, sa botohan, kailangan pala presente. Hindi pala pinapayagan yung pagbotong in absentia. Yun pala requirement sa impeachment. Kaya Oh. nga. Ganun. Paano mangyayari? So kung 5 agad ang bawas mo, 24 lang sila, di 19 na lang natitira. May impeach na. Oo. Akala nyo ba, sigurado na rin kayo nun? Oo. Magre-resign si BP. Ilang buwan na lang naman di ba? Kasi nga naman, Bago kumbaga- magdesisyon, Oo. nag-resign, makakatakbo pa rin ng 2028. Kasi kung hintayin niyo yung hatol, perpetual disqualification eh. Kaya wala kayo, at tingin nyo, wala ho kayo kasiguruduhan dito sa mga pinagagawa ninyo na to. Kasi kung alala, kung nakikita ni BP Sara, no, talagang iko-convict Ay, siya. bawa, pinagkukulong nga yung mga kaalyado niya. Di walang boboto, di ba? Oo. Ayun lang. Lusot pa rin. Pero ako, ngayon, Nelson, duda ako na lumusot sa kamera yung impeachment. Kaya Yung pang pangalawa. Isa pa yan, Ang gusto ko lang palitawin dito, Jen. Oo. Kahit anong pilit ang gawin nyo. Lahat gagawin, ano? Kahit na gawin nyo, i-exhaust nyo na lahat ng balak nyo. Oo. Yung plan A, plan B, hanggang plan Y, hindi pa rin, may lusot pa rin. Lulusot at lulusot pa rin. Sasabihin ni BP, mag-resign na lang ako bilang vice-presidente. Oo. Di ba? Hindi mo ma-impeach ngayon. Oo. Hindi mo Kasi kung i-impeach mo, perpetual disqualification, hindi sa pwedeng tumakbo, no? Kung guilty. Alam ba, sabihin natin, kasuhan mo naman sa Sandigan Bayan, Oo. hindi naman matatapos yan. 2028 na, election. Oo nga. Hindi ba? Ay, nako. Ayan sinasabi natin. Oo. Kaya kailangan dyan, utak, wais, di ba? Yun, Kaya sabi ni Senador Bam Aquino, ganun pala ha? Oo. Sige. Dito natin Dito dapat na- harapin dito yan. natin. Dito. Paano ngayon? Pauwiin nila. So, ang tanong ko, ang follow-up question siguro kay Senator Bam, payag po ba kayong pauwi na si Digong sa Pilipinas? Halimbawa ako si Senador Oo, Bam Aquino, oo. payag ako, kung ako magiging presidente, pauwi ko. Oo nga, no? Ang gandang battle cry yun. Sabi natin sa'yo, di ba? Oo. Oh. Galing. Saan pa tayo? Oo nga. Di ba? Sabi Magaling, ko, magaling. loko-loko yung dalawa na yun. Ang dami. Yan ang mga hindi nalalaman ng political analyst. Oo Diba? nga. Sasabi natin eh. Mga kamuting kahoy lang nakakaisip na ganyan eh. Ay, nako. Ay, ito, natatandaan mo ba si Congressman Joel Chua, Nason? Si Kong Joel. Yung Oh. yan ba yung sa Maynila? Yes, sa Maynila. Mukhang dahil nga sa paglaganap ngayon, Nelson, ng mga, yung paggawa ng sigarilyo sa Pilipinas. Oo. Kasi wala na raw pogo ngayon, nag-transfer ata sa sigarilyo. Biso na ata, Oo. Ang sabi po ni Kong Joel, parang kino-question po niya ang Bureau of Customs sa talamak pong smuggling ng sigarilyo sa Pilipinas. Nagkaroon pala ng pagdinig ang House Committee on Ways and Means at doon daw po takang-taka itong pong si Kong Joel Chua kung bakit sa kabila ng pagkakaroon daw po ng intelligence fund ng BOC, hindi pa rin daw po masawata ang smuggling. Kaya
Sinisi po ni Kong Joel si BOC Deputy Commissioner for Intelligence Romeo Alan Rosales kung ginamit ba ng tama ng ahensya ang kanilang intel funds dahil patuloy silang nalulusutan ng mga smuggler. Pero teka lang, ang report ni Secretary John B. Remulla Nelson, hindi na po smuggling ng sigarilyo nangyayari ngayon. Oo, ano Dito na? na po minamanufacture sa Pilipinas. Hindi na po dumadaan sa mga ports natin. Yung mga, oo nga, tama, Di ba? tama. Oo. Yung nakita mo sa may Pampanga, Dito na, yan. Mexico, Yan, San Fernando, at meron pa raw, Nelson, ito, may pa-suspense na naman si Secretary John Vic. 2 mambabatas daw. Ang sakot. Ang sangkot na taga-norte. Oh. Hindi pa niya sinabi kung ang balita ko, ang tinutukoy ata niya dyan, taga Nueva Ecija eh. Ganun ba? Di ko alam ha. Oo. Kung sino. Tapos sabi niya ata niya, nakikipag-usap daw sa kanya, nagtatangka raw na makipag-usap, yung 2 mababatas na yan, Nelson, nagpapa-schedule daw, hindi daw niya hinarap. Ba? Oh. Nung tinanong siya, sino ho ba yung mga yan para pangalanan na ninyo? Hindi ko muna niya sasabihin para ganon. Oh. Ba't di pa sinabi? Ayaw mo rin na di ba? Para maaga na po magkaalaman kung sino talaga nasa likod ng pag-manufacture ng bilyong-bilyong halaga ng sigarilyong ito. Kaya aminado din naman si Secretary Remulla Nelson na kaya naging matagumpay ang kanilang kampanya dyan sapagkat magkasalib ng puwer. Ayun pala, nasa tabi niya si Commissioner Di ba si yan? Ni Ariel Nepomuceno yan? Yes. Oh. At saka itong BIR. Sino na bang ang head ng BIR ngayon? Charlie. Yan. Mendoza. Ano pangalan nun? Si Charlie. Tama. Charlie Mendoza nga. Hindi. Hindi, tama. Ay, kapangalan ba? Oo. Gano'n. Oo. Ayun. Siya nga. Oh. Tapos yung PNP, andun si General Nartates. Ano ha? Joint effort. Kaya nagtataka ako kay Congressman Joel Chua, bakit niya nasabing hindi naging epektibo ang intelligence fund ng BOC? Oh. Kaya sa punto na yan, Nelson, ito, sumagot naman sa kabilang panig, ay sumagot po naman si BOC Commissioner Ariel Nepomuceno, ayon sa kanya, ito totoo. Yan ang mga dapat na nagsasagutan lang. Ha? Yan, Hindi yung China tsaka tayong mga Pilipino, hindi na. Oho. Yung kanya-kanya mga government official, May okay lang. nakikita yung mga mababatas natin. Sumagot naman yung kinaukulang ahensya ng gobyerno. Sabi ni Ariel? Sabi niya, sulit na sulit po ang intelligence fund ng Bureau of Customs dahil malalaki pong halaga ng smuggled goods na nasamsam ng ahensya mula pa lamang po ng Enero hanggang Desembre na nakalipas sa taon. At ngayon daw po sa mga unang bahagi ng taong ito, talaga namang, malalaki po ang kanilang nahuli na pumapasok po sa ating bansa. Mahigit 400 bilyon ang halaga daw po na nasabat na items. Kalahati rito ay produktong agrikultural. Kabilang po sigarilyo na patunay lang na nagagamit ng tama ang intelligence fund. Sobrang sulit naman po yung ginagastos natin sa intelligence fund. Sulit. Kung ikukumpara sa napakalaking halaga na nahul ng BOC pagdating po sa mga smuggled na produkto. Sinasabi natin. Hindi anya biro ang panganib na makipaglaban sa mga smuggler at sindikato at malaking tulong ang koordinasyon ng PNP, DOJ at ng CIDG upang mabigyan ng proteksyon ang kanilang tauhan. Natukoy po ang mga nasa likod ng iligal na gawain at mapanagot daw po ang mga ito sa korte. Ayan ang gusto natin. Pati sa korte, Nelson, at makatulan. Ayun. Sinasagot po niya yung mga aligasyon daw po ni Congressman Joel Chua doon sa pagdinig ng House Ways and Means Committee ukol doon sa sinasabi niyang hindi raw po nagagamit ng tama ang intelligence fund ng BOC. Ayun. Yan ang sinasabi natin ngayon. Ngayon daw, sabi ni Secretary John Vic, sa mga susunod na araw, lilipat naman daw sila sa Visayas, Mindanao. Meron pa raw palang mga pagawaan din daw po ng sigarilyo at dito na minamanufacture sa Pilipinas. Yung nakita daw nila doon sa may Pampanga, mayroon ng mga machine na gumagawa po ng sigarilyo. Wala bang brand na binabanggit niya? Wala. Kasi alam mo na, sa probinsya, hindi Kahit naman, anong brand? kahit anong brand, hindi na Nabibili pa rin? tinitingnan.
Alam mo bang mas malaki ang kita ng mga yan kaysa sa itong mga pangkaraniwan? Oh, siyempre. Kasi yung mga branded na sigarilyo, parang ang halaga ata, 260 pesos. Walang mga cameraman tayo dito na magkano gano'n. eh. Aywan ko dati kasi... Nakakita ko dyan sa tindahan, nakalagay karatula, isang stick, 9 pesos. Apakamahal ng totoo ganyan. 9 pesos. Ganon. Sigarilyo. Kaya pala isang kaha daw ngayon, 260 pesos. Pero ito daw, itong nagagawang ito, 100 pesos lang eh. Kasi hindi nagbabayad Hindi nagbabayad ng buwis. Ibig sabihin, ganun kamura. So, kung nasa probinsya ka, 100 pesos, di ba? Tapos meron silang ginagawa pala ngayon, di ba, 20 isang pakete. Meron na pala ngayon na 10 lang. Yung maliit lang. Mayroon daw ganon. Nagiging sachet na rin pala sigarilyo ngayon. Ano ha? Hindi ko kasi lang, hindi kami naninigarilyo ni Nelson eh. Ano ha? Kami ho, kain lang ang aming bisyo. Kain ng samgyups. Yun po. Sana suportahan nyo na lang, di ba? Kong Joel, suportahan nyo na lang yung mga ahensya ng gobyerno na nagtatrabaho. Doon sa mga ahensya ng gobyerno na hindi po nagtatrabaho ng maayos, siguro yun ang hanapan natin ng performance. Eto naman Diba? dyan, ha? Oh. Doon sa mga nagtatanong, nasaan na yung libreng kuryente ni Marcoleta? Ba? Akala ko ba, pag nanalo siya, may libre ng kuryente? Oo nga, yan ang naratibo ngayon, 2,000 pesos. Sabi nga, Congress, Senador, 2,000 pesos. Eto na. Oh. Huwag kayong mainip. Meron ng House Bill number 2700. House Bill, paano kalang batas ito? Oo. Oh. Paano kalang batas ito, Jen? Libreng kuryente for Low Consumption Households Act. Di ba kahapon binanggit mo yung... Sa Malacanang yun. Sa Malacanang, yung 50 kilowatts per hour? Yung 4-piece beneficiaries, Oo. automatic nang hindi magbabayad ng kuryente, 50 kilowatt Pababa. per month. Baka singilin sa atin yun, di kaya? Hindi naman. Sa 4-piece yun eh. Sa 4-piece. Ito naman, Oh. sa kumukonsumo ng... magkano ba yung pangako ni Senador Marcoleta dyan? Ang original, gusto niya 2,000. Pero ngayon, ginawa na lang niya na 200 per kilowatt hour para kung magkano man yung 200 per kilowatt hour, yun ang libre. Ito na yun. Ito yung sagot dyan. Oo, ano sabi? Ang panukalang batas naman ito ay kung ang singil mo sa kuryente ay hindi hihigit sa 2,000 piso. Okay. O di tama, di ba? 2,000. O hindi lalampas ng 135 kilowatt hour sa nakaraang 3 buwan o buwan ng billing. Ayun. 135. Alam mo ba kung sino ang nag-file nito, Jen? Sino yan? Sino yan? Sinasabi ko sa iyo, ha? Sino? Si Congressman, House Majority Leader Sandro Marcos. Ayun sinabi ko. Ay, pasado na yan. Itong Oh. Sandro pala eh. Oh. Ay, ano ang posibilidad na ito ay may tumutol? Wala. Approve yan. Oh. Pati nga yung anti-dynasty bill eh. Di ba? Siya nag-push yun eh. Kung Sandro. Ngayon, panukalang batas, ay, naku, mabilis yan, Nelson. Priority bills yan. Pasok yan. Oh. Ngayon, kailangan na lang dito ay counterpart sa Senado, ano? Ay, di. Nandun si Senador Marcoleta. Meron na Nandun siya naman eh. kay Marcoleta, 200 kilowatt. Oo. Pero, pasok pa din sa 2,000 piso na either or to dyan eh. Oh. Yes. 2,000 piso eh. Oo. So, kung ito ay pagtutugmain nilang dalawa, Oo. magkakaroon nga na tayo ng libreng kuryente sa mababang konsumo. Nagiging yan, consolidated bill. Oo. Pagsasamahin nila yan. Pag-iisahin. Kasi yung kanya, 2,000, di ba? Oo. Ang kay Senador Marcoleta kasi ngayon, nirevise niya, ginawa niyang 200 per kilowatt hour. Kapag ka nakatuwa, kasi ang estimate niyo dyan, kung 200, pinakamataas, 2,700. Mukhang magkakasundo nga sila dahil dito, 2,000 pesos yung tinatarget eh. Ayan. Oh. Oo. Magko-consolidate yan. Either yung kilowatt hour o yung presyo ang pag-uusapan nila. Oho. Oh. Ay, Ang tingin ko, nag-usap si Kong Sando at si Senador Marcoleta. Ganun ba? Oo. Ang ibig sabihin natin dito, Jen, yung mga ganyang patakaran kasi,
Oho. it will take time, di ba? Yes. Kasi sabi nila, akala ko ba pangako ni Marcoleta nung nanalo, ba't wala naman nangyari? Ito na nga. Ang nag-iisip lang ng gano'n, medyo Ay, yung mga hindi nakakaintindi ng proseso. Tsaka yung mga hindi naman talaga bumoto yun, dyan. Oo. Oo. Kasi, Katulad ni Ogie Diaz. Yun. gano'n. Bakit siya ba naghahanap din ng ano? Lagi niya. Lagi niya pinopost eh. Lagi niya- Proud ako na hindi ko binoto si Senador Marcoleta. Kasi ang naratibo ngayon, di ba, senador kay laban kay Senador Marcoleta, nagsisisi ako. Bakit binoto ko Senador mayroong gano'n, ano? Baliktad naman sa kanya. Siya naman proud dahil hindi niya binoto. Hindi niya binoto. Pero makikita mo, Jen, Oo. sa mga iba't ibang himpilan, ha? Oo. Pagka si Senador Marcoleta ang topic at ini-interview, Kanina, in-interview sa tanghali. ang taas talaga ng views. Oo. Kaya hindi na ho natin, ang problema ho kasi, kayo rin ang nagpalaki eh. Doon Oo nga. nagpasikat ng todo eh. Kaya nga. Si OG nga nagpanalo kay Senador Marcoleta. Sa tingin ko eh. Di ba? Kasi maraming asar sa kanya eh. No? Daming asar ayaw mo pala. Iba mo. Hindi, gusto namin. Oo. Kung gustuhin natin. Ay, talaga naman, oo. Buhay nga naman. Maraming pinaguhugutan si OG kasi kaya laban kay Senador Marcoleta. May unawain na lamang natin, ano ha? Wag yung aawayin, ha? Ayan. Happy 11th wedding anniversary to Brother Bernard and Sister Sheila Dolyesin. Ayun. Happy anniversary po sa inyo. At ang amin po panalangin ay patuloy pong maging matibay ang tali na itinali sa inyo bilang mag-asawa. Ayan. Sino pa bang ating babatiin? Nelson? Meron yan. Ay, Sayang. oo nga pala. Ha? Ang kanak ni ay kinasal ngayon? Ayun. Anong pangalan? Happy wedding po sa inyo. Ayan. Ito na yata. Ito ba yun? Hindi, 11th anniversary na ito. Hindi ba? Si Kuya Ben Melis, Balya Senior, Ben Ben Balye. Meli. Opo, kamusta? Magandang hapon sa inyo, ha? Kuya Joey Lipa ng Lucena City, na lagi rin po nakasubaybay sa ating palatuntunan. Kuya Joey Lipa, iniwan na namin ang usapin itong West Philippine Sea. Kakambyo na kami sa flood control. Flood control na tayo. Oo, flood control na tayo. Baka puro na lamang tayo dyan. Wala tayong mapapakinabang. Paano yan eh? Pang malalim na usapin. Yes. Ano ha? Malalim na karagatan. At saka mukhang talon-talon na yung kabila eh. Naghahanap na lang ng damay, you know? Happy birthday, Jenaline Pineda. Ayan, ka-birthday pala ni Kuya Benny Antiporda, Jenaline. Ayun, Happy birthday. Si Luis Talavera, ito po ay nasa message request ko. Nakasubaybay po ako lagi sa programa na 25 sa SGM tsaka 100% po. Luis Talavera, marami po salamat sa inyo. February 16 daw po, ang Tony Malinis, dyan po sa East-West Diversion ng Cavite. Ang pagbati po mula kay Ate Violi Malines, marami pong salamat sa inyo. Si Alfredo Soriano, nanonood po kami sa programa sa Ganang Mamamayan dito po sa Colchester District of Britain, South UK. Isa po akong diakonot, ang aking asawa. Ayun, may tungkulin din kaisa-isang anak naming babae. Isa pong advance Pinas delayed kami, nanonood sa inyo. Salamat po ng marami. Ka Alfredo Soriano. Ayan. Oy, alam mo ba? 993,000 subscriber na tayo. Ay! 7K na lang! Aba! 7K na lang. Palagay ko, hindi na to aabot ng isang buwan. baka Friday. 1 million na tayo. 1 million na. Paggawa na ng lobo. Tsaka... Magpapaputok tayong lobo. Talaga. Ayan, sabi naman ito, si Cherry P. Arliano. Jen, Nelson, matagal na po ako nanonood ng Saganang Mamamayan, pero hindi ko po alam kung paano ako mag-message. Sinubukan ko pong i-search kayo sa Messenger at sinubukan ko mag-message. Pabati naman po ang mga taga-Palanan. Ako po si Cherry Arliano. Sana po mapansin ninyo ang mga taga-Palanan, Makati. Ayan, Cherry P. Arellano, marami pong salamat sa inyong pagsubaybay. Ayan. Si Kapunsalan, Payumo,
Hep C. Salamat din po ng marami sa inyong pagbati sa aming palatuntunan. Okay na tayo? Ito na po ang ating palatuntunang Saganang Mamamayan. Programa ang paborito ng bayan sa umaga, alas 5, 100%. Bye!